Magandang araw mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Habang naghihintay ng update sa kwento ni Pedro ay meron tayong bagong bidang pulis na aabangan. Ano kaya ang kwento sa likod ng ating bagong bida? Simulan na po natin. Sa opisina ng National Police Department, merong isang pulis na nagngangalang Choi Jong-hyuk. Kinakausap siya ng isang commissioner at inuutusan itong mag-withdraw sa isang kasong hinahawakan nito. Nagalit si Choi Jong-hyuk at sinabi na hindi magandang biro ang sinasabi ng commissioner. Hindi daw siya nagbibiro at utos ito ng nasa itaas. Pero nagmamatigas si Jong-hyuk dahil hindi niya daw pwedeng palampasin lang ang kasong scam na ito. Nagkakahalaga ng 200 billion won ang involved dito. Kaunti na lang daw ay makakakuha na ito ng sapat na ebidensya at masosolve na ang kaso. Pero nagalit ang commissioner at sinabing sundin na lang ito. Kapag sinabi niya daw na pagtakpan ay takpan na lang ito ni Jong-hyuk. Pero tumalikod lang ito at umalis habang sinisigawan siya ng commissioner. Sa opisina niya ay patuloy pa rin ang kanyang investigasyon. Tinanong siya ni Hyun-suk na kung totoo bang hindi siya nakinig sa commissioner. Sinabi ni Jong-hyuk na hindi ito susunod sa utos. Kung commissioner siya ay dapat umasta siya bilang official at hindi parang tuta. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Jong-hyuk. Akala niya ay ang commissioner ito. Ayaw niya sanang sagutin pero nakita niya na unknown caller ang tumatawag. Sinagot niya ito. Bigla siyang nakatanggap ng isang masamang balita. Pumanaw na daw ang kanyang ina. Kung gusto niya daw makita ang mga labi nito ay puntahan lang ang morgue para maasikaso. Nanginginig si Jong-hyuk na tila ayaw maniwala. Tinatanong siya ng kasama niya pero di siya sumasagot. Bigla siyang tumatakbong umalis. Nakasalubong niya ang iba niyang kasamahan pero di niya ito pinansin. Mangiyak-ngiyak siyang tumatakbo. Ililigpit na ng mga kasamahan niya ang mga materials na natipon nila sa kaso dahil isasara na daw ito. Paglabas sa police station ay sinalubong si Jong-hyuk ng mga media. Tinatanong siya tungkol sa kasong 200 billion fraud na hinawakan niya pero hindi sila pinansin ito at patuloy lang sa pagtakbo papunta sa sasakyan niya. Hinabol siya ni Hyun-suk dahil di nito alam kung ano ang nangyayari sa team leader nila. Habang nagmamaneho ay umiiyak si Jong-hyuk. Tinawagan siya ni Hyun-suk, binabalita na ang kanilang opisina ay nagkakagulo na. Dumating ang hepe at pinaligpit lahat na ebidensya at materyales na pinaghirapan nila para sa kasong ito. Sinabi ni Jong-hyuk na namatay ang kanyang ina. Nagulat si Hyun-suk sa balitang ito at sinabing huwag na lang muna alalahanin ang kaso at puntahan na muna ang mga labi ng ina. Sila na ang bahala sa opisina. Habang umiiyak ay sinabi ni Jong-hyuk na siya lamang ang nag-iisang anak nito pero wala itong nagawa para sa ina niya. Masyadong siyang nakatutok sa trabaho at sa sarili na hindi na niya nabigyan ng oras ang ina niya. Sinabihan siya ni Hyun-suk na kumalma at itabi ang sasakyan dahil baka maaksidente siya. Hindi ito pinakinggan ni Jong-hyuk. Biglang may malaking truck na nag-overtake sa kanya at binangga siya nito. Wasak ang harap ng sasakyan ni Jong-hyuk. Bumaba ang driver ng truck para kunin ang black box ng sasakyan nito at tiningnan ang lagay ni Jong-hyuk. Nakita niyang buhay pa ito kaya nilapitan niya. Sinabi ng driver ng truck na dapat ay sumunod na lang ito nang sinabi na pagtakpan ang kaso. Pero ayaw nito makinig kaya tuloy na damay pati ang ina niya. Sana ay buhay pa daw ito ngayon. Narinig ito ni Jong-hyuk, sinabi nito sa sarili na namatay ang kanyang ina dahil sa kanya. Kasalanan niya raw ang lahat. Nang kukunin na ng driver ang black box ay nakita ni Jong-hyuk ang tattoo nito. Isang ahas. Amoy kahoy daw ito at ang boses nito ay parang may edad na. Unti-unti nang nawawala ng buhay ang ating bida. Pero bigla itong may naririnig na mga boses. Dahan-dahan niyang binubuksan ang mata niya at nakitang napapalibutan siya ng mga lalaki. Naalala niya ang lugar na ito at ang paligid. Ito ay 17 taon na ang nakalipas. Siguro ay nakikita niya na ang mga alaala niya ngayong mamamatay na siya. Pinagsisihan nito na tumigil siya sa pagdudyudo. Baka daw naging gold medalist pa siya. Pero bago pa daw siya mamatay at matapos ang panaginip na ito ay pupuntahan niya nagkanyang ina sa huling pagkakataon. Sa inaakala niyang panaginip ay sinigawang siya ng mga lalaking nakapalibot sa kanya. Nangyari ito dahil sinubukan ni Jong-hyuk na pigilan ang mga bully sa pagkuha ng mga baon ng ibang estudyante. Sinabihan sila ni Jong-hyuk na tigilan na nila ito, tutal ay nasugatan na naman siya at sapat na ito. Pero nagalit ang isang lalaki at inatake si Jong-hyuk.
Napansin ni Jong Hyuk na para bang mabagal ang hampas ng lalaki, siguro nga dahil ay nasa panaginip siya. Bigla niya itong na-counter gamit ang shoulder throw. Nahimatay ang lalaki at nagulat naman ang mga kasamahan nito. Sinermonan niya ang mga estudyante na ang kanilang ginagawa ay attempted murder at bodily harm. Pwede silang makasuhan sa ginagawa nila. Nagsalita si Jong Hyuk tungkol sa mga batas pero nalito lamang ang mga estudyante sa pinagsasabi niya. Natakot ang mga estudyante sa kanya pero hindi nila inaasahan na tatakbo si Jong Hyuk. Umakyat ito sa pader. Napakagaan daw ng katawan niya. Iba talaga pag nasa panaginip. Sa kabilang pader ay nagulat ang babaeng nagdidilig ng halaman. Humingi ng pasensya si Jong Hyuk sa kanya at agad na tumakbo. Tinawag siya ng babaeng estudyante at sinabing dumudugo daw ang ulo nito pero di lang pinansin ni Jong Hyuk. Kailangan niya makita ang ina niya. Nang makita niya ang ina niyang nagbebenta ng pagkain ay nilapitan niya ito habang tumulo ang mga luha niya. Sa isip niya ay humihingi ito ng patawad. Nakita ng ina na dumudugo ang ulo ni Jong Hyuk kaya bigla niya itong hinahampas sa likod at pinagalitan. Nagtaka si Jong Hyuk dahil masakit ang mga hampas ng nanay niya at para bang totoo. Lumipas pa ang ilang sandali at napagtanto niya na bumalik nga siya sa nakaraan. Bigla niyang niyakap ang kanyang nanay. Nalito naman ang kanyang ina sa ginagawa ng anak niya. Sinabi ni Jong Hyuk sa sarili na sa pagkakataong ito ay poprotektahan niya ang kanyang ina. May lumapit na babae at tinawag ng nanay niya sa pangalang Yiso. Pero nakilala ito ni Jong Hyuk at ang tunay na pangalan ng babae ay Song Yangja. Isang scammer at natatandaan ni Jong Hyuk na nakulong ito. Bumuo ito ng isang property investment scam at nakakuha ng 3 billion won mula sa mga biktima niya. Nadamay ang kanyang ina sa scam at naubos ang lahat na ipon niya. Ito rin ang simula na hamina ang kanyang ina. Nagsisisi siya na napagsalitaan niya pa ng masama ang kanyang ina noong nangyari ang scam. Pinakilala na ito ng nanay niya kay Yangja. Kamukha nito ang kanyang ina pero sa ama naman niya nakuha ang pangangatawan nito. Pulis din pala ang tatay ni Jong Hyuk at namatay ito sa isang car accident. Naiinis na si Jong Hyuk sa mga pinagsasabi ng babaeng ito pero hahayaan niya muna sa ngayon dahil gagawa niya ito ng paraan para makulong. Habang gumagawa ng fish cake ay hindi pa rin mapigilan ni Jong Hyuk na isipin paano mapapakulong si Yangja. Sinabihan siya ng kanyang nanay na tigilan na ang paggawa dahil hindi naman daw nila ito mauubos ibenta, tumawa na lang ito sa pananggagawa niya. Sumapit ang gabi at habang pauwi ay napag-isip ni Jong Hyuk na dati pala ay kahit nasa 35 anyos na ang kanyang ina ay nagtutulak at naglalakad ito sa medyo matirik at malayong daan. Mag-isa at araw-araw niya ito ginagawa, para sa isang walang utang na loob na katulad niya. Habang nagtutulak ay sinabihan siya ng nanay niya na magpahinga na at di nito kailangang tulungan araw-araw. Pero iginiit ni Jong Hyuk na kaya niya ito at malakas naman siya. Sinabi nito sa sarili na sa pagkakataong ito ay babawi siya sa nanay niya. Kinabukasan ay naghanda na sila sa kanilang pwesto para magtinda. Hindi pa uso ang mga commercial na tindahan na nagbebenta ng kimbap kaya ang mga maliliit na tindahan na katulad sa kanila ang pinupuntahan ng mga tao na hindi pa nakakapag-almusal. Halos pare-pareho ang lasa ng mga ito pero may sikretong alam si Jong Hyuk kung paano mas angat ang benta nilang kimbap. Ito ay paglagay ng dried squid. Kinumbinsi niya ang kanyang nanay na lagyan ito at subukan kahit ngayon lang. Titingnan nila kung magiging epektibo ba ito. Tinikman ng nanay niya at nasarapan nga ito. Sinabihan na siya ng nanay niya na pumunta na ng paaralan dahil baka mahuli pa ito. At kailangan na niya umalis dahil walang customer na lumalapit dahil natatakot sa kanya. Sobrang laki ba naman ito? Papuntang eskwelahan ay napag-isip niya na kahit ngayon, naiinis pa rin siyang pumasok pero kailangan niya baguhin ang kanyang attitude para sa nanay niya. Kailangan niya magtagumpay para mahuli at mapigilan ang kung sino man ang mananakit sa kanya at kanyang ina. Habang papasok ay sinigawan siya ng nagbabante sa gate, late na daw ito kahit freshman pa lang. Ito pala ang coach niya sa judo si Coach Shin. Mabuting tao at isa sa mga nag-alalay kay Jong Hyuk ng ma-injury sa judo at muntik nang mamatay. Niyakap siya ni Jong Hyuk kaya nagulat ang coach sa ginawa niya. Nagtataka kung ano ang nakain nito. Napansin nito ang injury sa ulo niya at tinanong kung okay lang ba ito. Ikinwento niya ang nangyari sa coach. Sinabihan siya nito na magpahinga muna sa ensayo at magpagaling. Sinabi ni Jong Hyuk na pupunta na lang ito sa ensayo para batiin ang mga seniors niya.
Pumasok siya at binati ang mga ito. Nakita ng mga seniors niya ang sugat sa ulo niya kaya galit na galit ang mga ito. Sino man daw ang may gawa nito ay tuturuan nila ng leksyon. Ang maganda sa sports club ay kahit bago pa lang sila nagkakakilala ay tinuturing na siyang pamilya at dinadamayan. Sa nakaraan daw, pagkatapos mabali ang daliri at ma-damage ang siko niya dahil sa mga bullies ay sinugod agad ito ng judo team at naghigantay. Dahil sa mga bullies, nagpa siya ang paaralan na gumawa ng solusyon para mapigilan ito. Kaya nabuo ang judo team. Sa pagkakataong ito ay uubusin niya ang mga bullies sa paaralan. Ano kaya ang gagawin ni Jonghyuk sa kanyang muling pagbabalik? Abangan ang exciting na mga mangyayari sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like our videos and also subscribe to our channel. Maraming salamat mga ka-recap, hanggang sa muli.